So we will continue this month of January, February, and March. We will have another series of study, and this is about the prison epistle. Starting from Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon, the personal letter of Paul to Philemon. So ito po yung pag-aaralan natin for 3 consecutive months at titingnan natin ano ba yung kagandahan sa salita ng Panginoon na pinaunawa niya kay Paul. Prison epistle, ibig sabihin, si Pablo ay sumulat sa churches ng Ephesians, Philippians, Colossians, and kay Philemon nang siya po ay nakakulong. So house arrest yung condition ni Paul at the time, at kung merong team na tayong pag-uusapan is this, living in Christ fullness and freedom. Kung titingnan lang po natin ang buhay Kristiyano, mga kapatid, ito po isa sa magandang challenge sa atin bilang Kristiyano. Kung tayo po ay merong opportunity na pag-aralan at ang iba't ibang klase ng relihiyon, for example, iba't ibang klase ng kaalaman ng tao about God and religion, alam niyo po, wala nang hihigit pa na klase ng pananampalataya sa pananampalataya na sinabi ng Biblia patungkol sa ating Panginoong Hesus na ating kinikilala. Dahil ang basihan po natin dito is the truthfulness nung ating pong mga resources na tinatawag. Di ba parang simpleng illustration, lahat tayo nung nag-aaral, mayroon tayong basis. Pag gusto nating makapasa sa exam, you see to it na yung book na binabasa mo is very related sa subject mo. Alam mo na ang mangyayari pagka ibang book yung binasa mo. Bokya ang sagot mo kapag pagdating sa exam. That is, di ba, obvious yun eh. Common yan eh. Pag tinignan natin sa pananampalatayang Kristiyano, pagka hindi Bible yung ating naging basihan, hindi po natin maintindihan ang katotohanan about God. Ang point ko lang po rito, yung point na living in Christ fullness and freedom na ipapaunawa sa atin ng mga sulat ni Paul, this is real. This is totoo. Totoo po itong statement na to. Ang pamumuhay natin. Di ba? Kung paano natin mara-experience yung pong katotohanan about Christ, kung sino talaga si Kristo sa buhay natin, at yung kalayaan na tinanggap natin. Kalayaan, alam niyo po yan, kalayaan, yung freedom natin pag-aaralan, very important. Kasi yan po yung kalayaan natin laban sa kaaway or kay Satan. Kasi po tayo naging alipin. Na-imagine niyo po, okay, kung tatanungin ko kayo, huwag niyo na itaas ang kamay niyo kung ito yung nangyari totoo sa buhay niyo. Para secret lang natin yan. Kayo po ba ay nakulong na? Yung totoong kulong talaga, ha? Yung preso dahil marahil mayroong nagdemanda sa inyo at napatunayan na, or nagkasala kayo kabay. Alam niyo yung nasa kulungan ka na wala kang freedom, hindi mo magawa yung gusto mo? Si Pablo naranasan po yan. Alam niyo ba ang buhay natin before nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoong Hesus, we are slave of sin? Ibig sabihin tayo kagaya ng isang taong nakakulong na wala kang kalayaan, hindi mo kayang labanan kung ano yung buhay na mayroon ka. Although nabubuhay ka sa mundo na to, pero pinagharian ng kasalanan, ang tawag po ron is slavery of sin. Walang kapangyarihan ang tao na labanan ang kasalanan. Sino po ang nakapagbigay ng kalayaan sa atin? Si Jesus. Christ gave us freedom. Kaya po tayo malaya na pagpupuri sa Panginoon because of Christ. Malaya po tayo nakakalapit sa Diyos because of Christ. At maganda na makita po natin yon. Sabi nga sa atin sa wikang Tagalog, namnamin nating mabuti yung katotohanan tungkol sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. At ito po yung first question na gusto kong simulan natin. How did or do you overcome uncertainty in times of difficulty? Dumaan ka ba sa sitwasyon na hindi mo alam kung anong mangyayari? At dahil doon, grabe yung doubts, grabe yung fear, grabe na yung nangyayari sa buhay mo. Nahihirapan ka na. Paano mo na-overcome yung uncertainty sa buhay?
yung doubts, yung nagkikreate sa'yo ng parang napaparalyze ka. May mga instances sa buhay po ng tao, yung hindi ka na makagalaw, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Grabe yung situation na yon. Paano natin magagawang ma-overcome yung ganong situation? So tingnan po natin sa mga paalala ng salita ng Lord. Kasi we believe na sapat ang salita ng Panginoon para po tayo ay paalalahanan. Okay? So, the title of our conversation this afternoon is this, View from a Cell. Buhay ni Pablo, nakakulong, subalit kung titingnan niya yung kanyang pananampalataya, yung pamumuhay niya kay Kristo, makikita natin sa buhay ni Paul yung kagandahan ng kanyang reaction kung papaano niya pinasalamatan, pinaglingkuran hanggang siya'y mamatay na ang Panginoong Hesus. Even nakakulong, nagawa pa rin niyang i-encourage ang mga believers sa Ephesians, sa Philippians, sa Ephesus, Philippi, Colossae, and si Philemon. Can you imagine? Okay, ilagay natin yung situation na tayo po ay nakakulong, wala ka namang ginawang mali, di ba? Wala ka naman talagang kasalanan, pero kinulong ka. Ano kaya mararamdaman mo? Di ba? So kung halimbawa tayo by nature, kung hindi natin kilala ang Panginoon at tayo nakulong na wala kang kasalanan, ay galit yung iyo talagang maibibigay. Di ba? That's the nature. Pero si Paul iba. Iba yung kanyang naging pananaw. View from a cell. Nakita niya yung kagandahan ng plano ng Diyos kahit naroon po siya nakakulong. Malinaw sa kanya yung plano ng Diyos kung bakit pinahintulutan ng Diyos na siya ay makulong sa lugar na yan. So, tingnan po natin. Yung verse na pag-uusapan natin, unang-una is from Ephesians chapter 1, verse 13. Sabi ni Paul, and you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him, as seal the promise, Holy Spirit. So kung mayroong bagay na gusto ko pong tandaan nyo sa ating mapag-aaralan, at least we will meditate for the whole week, probably is this. We are assured of God's protection because we are His possession. Tinitiyak ng Diyos sa atin na siya ay laging handang proteksyonan tayo, ingatan tayo, gabayan po tayo because we are His possession. Marahil itatanong natin, alam niyo po pag nag-aralan natin ang Christian history, yung mga nauna po sa ating Kristiyano, kung tayo nabuhay ng mga panahon nila Peter and ni Paul, baka po ang tanong natin sa buhay, kung titingnan natin sa ating condition ngayon, ano ba namang klaseng buhay to? Pwedeng itanong yon. Bakit po? Yung persecution na naranasan nila noon, kagaya ni Paul, nakulong sila Peter, yung kamatayan na nangyari sa mga apostles, sa mga disciples, ay mahirap pong i-describe based sa Christian history. Nung panahon na sila po, halimbawa, pinersecute, kung mababasa niyo po sa history ng mga Kristiyano, alam niyo ba dahil ang buong halos gobyerno ng Roma nung panahon na yon against sa mga nananampalataya kay Kristo, sila po'y hinuhuli. At si Nero na kanila pong emperor na walang ginawa kundi ang ipagmalaki at sabihin niya even sa sarili niya ay Diyos, hinuhuli niya mga Kristiyano, pinapatay, at yung iba ay buhay, itinatali sa poste at sinusunog. Ganun katindi. Yung iba pinapakain sa layon. Alam niyo yung mga gladiator type? Labanan? Na yung iba layon yung pakakawalan, tas lalabanan ng soldier. Yung mga Kristiyano, pinapain sa layon. At sila ay nakaka-experience ng ganon. Pag titignan natin yung event yon, sabi ko nga ay mahirap yung naranasan nila. Nung pinag-aaralan ko itong book ng Ephesians, nabuo ko itong statement na we are assured of God's protection, not because of the physical condition, but because of our relationship with Him, that someday we will meet Him. We are protected. Our soul and spirit is protected. Physically, pwede tayo mag-suffer. Sakit karamdaman, normal yan eh.
Di ba? So, tanungin mo yung katabi mo, anong kinain mo kanina? Para lang malaman natin kung healthy ba. So, anong sagot? Nako, delikado. So, pag hindi pa kumain, baka... So, kain muna. Okay, di ba? Ang point lang natin, of course, kasama na yung pag-iingat ni Lord sa atin, protection physically, pag tayo may sakit karamdaman, pagagalingin tayo ng Panginoon. Pero gusto ko maging balanse ang pananaw natin sa buhay Kristiyano. When we say God's protection, it is composed of the whole life, our spiritual condition, and even physical. So, yan po ay patutunayan ng Diyos. Why? Because we are protected by Him. Wala pong magagawa si Satan against sa isang taong nananampalataya sa Panginoong Yesus. Dahil mismong si Lord, sa Kanya nang galing promise na yan. Walang magagawa ang kaaway para tayo dayain ang dayain dahil tayo po ay protected ng Panginoon. Okay, let's read this verse from verse 1 and 2. Okay, 2 and 3 rather. Paul, an apostle of Jesus, by the will of God, to God's holy people in Ephesus, the faithful in Christ Jesus, grace and peace to you from God, our Father and Lord Jesus Christ. So, take note of the term na ginamit ni Paul. Sabi niya, Paul, an apostle of Jesus Christ. Pag tinignan po natin yung buhay ni Pablo, hindi siya kabilang dun sa 12 na tinawag mismo ng Panginoong Jesus nung siya buhay pa. Okay, sa record ng gospel, wala po rin si Apostle Paul. Kasi si Apostle Paul ay tinawag ni Lord na record yan sa Book of Acts. Ang ginagawa ni Apostle Paul ay hulihin lahat ng mga Kristiyano at ipakulong. At yung isa sa naging martyr, the first martyr of Christendom na tinatawag is si Stephen, si Paul ay isa po sa saksi. Yan, si Pablo na tinawag ng Panginoon. Siya'y nagpapapatay ng Kristiyano. Siya'y nagpapakulong ng mga Kristiyano. At sinabi niya nung panahon na siya ay tinawag ng Panginoong Hesus, siya'y tinalaga ng Panginoon to be an apostle of Jesus, first and foremost to the Gentiles. Kaya po ang buhay ni Pablo, siya po ay umikot mula sa Jerusalem, nakarating siya ng Rome, umikot siya sa Asia na yan. At doon natin makikita na ginamit siya ng Panginoon. So sa statement ni Paul, malinaw, kinakausap niya unang-una from this writing, of course, is the Ephesians, faithful in Christ. So pag tiningnan po natin itong map, para magkaroon tayo background ng history, where is it located? Ito pong Ephesians, itong church ng Ephesians, itong church ng Philippi, makikita po natin even sa time natin ngayon. So yung bansang Turkey, sininggaling ng Middle East. Yan, Syria, di ba? Kapitbahay niyo yan, yung Turkey. Di ba kayong galing ng Syria? So pag kayo galing ng Middle East, medyo malapit-lapit na kayo dyan. Para lang makita po natin, based sa history, nag-exist yan. Para makita natin na yung pinag-uusapan po natin ay totoo nangyari ito. Nangyari na si Pablo ay sumulat sa mga taga-Ephesus, sa taga-Philippi, okay, at mapapansin niyo po yung Rome naroon sa parteng taas, yung Jerusalem naroon sa baba. The second map is this. You will notice, at least somehow yung sequence ng pagsulat ni Apostle Paul, mula sa Rome, no, na napakalayong lugar, diyan po siya nakulong ng almost 2 years, house arrest. Sumulat siya sa Colossae, kay Philemon, personal letter niya sa Ephesus, Church of Ephesus and sa Philippi. At doon natin makikita kung paano niya in-encourage ang mga Kristiyano. So, makikita natin ang katotohanan sa sulat ni Pablo na ang Lord talaga is very much concerned sa tao. How much more sa mga taong nagtiwala sa Kanya. Okay, if we will continue po, ito yung sinabi niya sa verse 3 and 4. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. So pansinin natin, sa verse 3, specifically sinabi niya, papuri sa Diyos na ating Ama. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Can we imagine ang isang taong nakakulong na wala namang ginawang kasalanan?
ay makapagbigay pa ganitong statement. Praise be to the God, the Father of our Lord Jesus Christ. So pag pinag-aralan po natin yung background ni Paul from Jerusalem, paano po siya nakarating sa siya po ay na-accuse sa Jerusalem, ina-accuse siya ng mga elder ng church. Sino yung mga elder ng church na to? Mga Jewish people. Ito yung mga tao na hindi kinikilala si Jesus as the Messiah. So si Paul nangangaral patungkol sa Panginoong Jesus. Okay, nung pumunta siya sa Jerusalem, gusto siyang patayin sa Jerusalem. Pero ang Panginoong Jesus iningatan siya. No, to cut the story short, hindi pinahintulutan ng Panginoon na ma-assassin siya ron hanggang siya po ay pinadala sa Rome sa dami ng kanyang travel from Jerusalem. Dumaan sila po ng kumbaga lugar ng Antioch kanina at umikot ng Crete hanggang makarating ng Rome. Ang dami po nila yung stopover. At na-record sa Book of Acts, if we will study 23 to 28 ng Book of Acts, makikita natin yung series of event kung paano si Paul nakarating sa Rome. So, ang point ko lang po rito, sa kabila nung hirap na naranasan ni Pablo, ini-imagine ko nga nung panahon na yon, anong klase ng bangka, boat, yung kanilang sinakyan, na halos lumubog sila dahil sa lakas ng alon, na halos mamatay na siya. Diyan din naranasan ni Paul na siya po ay, alam mo yun, napuluputan ng ahas, ng viper, isang makamandag na ahas, nung sila po ay nakarating sa isang island, somewhere in Malta, I think. So, na dahil sa lakas ng bagyo, ng alon, sila ay pansamantalang tumigil doon. At sila po ay nag-start na gumawa ng fire, paghawak ni Paul doon sa mga dried, kumbaga po ay isang sanga woods, doon nagkaroon ng event na sabi ng mga nakatira doon sa lugar, patay yung tao na yan. Dahil napuluputan ng ahas Ang ginawa ni Paul, parang wala lang, description ng Bible, wala lang, ginawa lang ni Paul, tapos umalis yung ahas. Hinihintay nila mamatay si Paul. Hindi namatay si Paul. No, nagulat sila at based sa record ng Acts, halos sabihin nila na Paul ay Diyos dahil walang pwedeng mabuhay sa ganong klase ng ahas pag natuka ng ahas. Dito natin makikita yung pangunguna ng Diyos sa buhay ni Pablo at pinatunayan talaga ng Diyos sa kanya na totoo ang Diyos na kanyang pinagtitiwalaan. Kaya nasabi niya to, praise be to the God. Pag tiningnan natin mabuti yung buhay ni Pablo, ang isa sa maganda rito sinabi niya is to assure them doon sa last part, yung sabi niya na, for He chose us in Him before the creation of the world. Ito po, pag pinag-aaralan natin, ito'y related, very related sa study na tinatawag na doctrine of election. Ito po yung, kumbaga po, ay katuruan na ang Diyos talaga ay mayroong pinili. Mayroon siyang hinirang. Pero hindi ibig sabihin na siya ay pumili ng taong dadalhin niya sa impyerno at siya ang pumili ng taong dadalhin niya sa langit. Hindi po yan ang ibig sabihin ng doctrine of election na tinatawag. Dito ay pinapakita lang yung sovereignty ni God. Pag pinag-usapan po sovereignty, yung kanyang desisyon na walang pwedeng kumontra. Because He is God, He is sovereign. Kung ano yung gusto niya, gagawin niya yon. Nung sinabi ni Paul na He chose us in Him before the creation of the world, pinapaunawa lang ni Paul that He is God. From the very beginning, may plano na siya. At pinaunawa yun ng Diyos kay Apostle Paul. Yung plano ng Diyos, yung mystery na binanggit yan, even na binanggit ni Paul sa Corinth, yung pagpapaunawa ni Paul na ang Diyos ay makapangyarihan. Walang pwedeng mag-against o hindi pwedeng, kumbaga po ay hadlangan yung plano ng Diyos. Example, nung si Lord ay tumawag or tinawag niya si Abraham at sinabi ng Diyos na sa iyo ko kakunin o ikaw ang magiging, kumbaga ay, doon sa iyo magsisimula ang lahi ng aking chosen people kay Abraham, decision niya ng Diyos. Pwede naman na ang Diyos ay kumuha ng ibang lahi, hindi kay Abraham. Pero pinili niya si Abraham. That's why nagkaroon ng chosen people of God. Pinili niya si Moses. Pinili niya si David. So, yung mga ganong situation po ay nagpapakita lang na ang Diyos talaga po ay pumipili ng tao. At pag pinili ng Diyos, yung iba gustong tumanggi.
hindi makatanggi. Si Jonah, familiar tayo kay Jonah. Siya ang pinili ng Diyos para mangaral sa Nineveh. Nakatanggi ba si Jonah? Wala eh. Kaya may linaw kay Paul na ang Diyos ay talagang mayroon pong ginagawa to choose. Kung sino yung gusto niya, no one can question. So, hindi po ibig sabihin na hindi niya paborito yung iba o hindi niya mahal ang iba. It seems na, kumbaga sa generation natin, sa panahon natin ngayon, kung ikaw yung manager sa isang kumpanya, discretion mo na sino yung i-assign mo na tao sa trabaho na to. Pwede kang questionin ng ibang, kumbaga ay kasama sa trabaho, pero as a manager, it's your decision. Walang pwedeng, kumbaga ay pumigil sa iyo ng mga trabahante. You are the boss eh. So the point is, God is more than our boss. Kung ikaw yung magulang halimbawa, kung ang gusto mong ibigay sa anak mo na regalo ay iPhone, at sa isa ay Samsung Galaxy, at sa isa naman ay S24 Samsung, sa isa ay Xiaomi, ay nasa sayo yan eh. Bakit mo sila bibigyan ng ganong regalo? Dahil alam mo kung ano yung nararapat sa kanila. Ang point ko lang po is this. Pagdating sa pananaw sa Diyos, dapat tinitingnan natin siya as God who created us, the sovereign God. Kung mayroon siyang pinili, it's His discretion or decision. Hindi ibig sabihin, hindi niya tayo mahal, kaya hindi niya tayo pinili bilang apostle. No, mahal niya rin tayo. Pagdating po sa salvation, hindi ibig sabihin na siya ang namimili kung sino yung pupunta sa langit. No, hindi po yan ang ibig sabihin ng doctrine of election. Kundi pinapakita lang dito the sovereignty of God na mayroon po siyang karapatan dahil siya ang God na mamili kung sino yung gusto niyang piliin. Kung si Paul yung napili niya na mangaral sa mga Gentiles, but hindi si Peter? Pwede naman na doon sa mga 12 disciples or apostles, di ba? Pero hindi eh. Kinuha niya si Paul na napakatapang. Di ba? Walang ginawa kundi guluhin yung mga Kristyanismo. O, tinawag siya ng Panginoon. Wala siyang ginawa kundi ikulong yung mga Kristiyano. Tinawag siya ng Panginoon. Kaya nung nararanasan niya siguro yung kulungan, siguro siya sabi sa sarili niya, ganito pala yung naranasan ng mga taong pinakulong ko. Hindi na siguro sinulat dyan. Pero, tayo bilang tao, di ba mayroon kang minsan instances sa buhay na nare-realize mo, ganito pala kahirap. Di ba? So, mayroong ganong event sa buhay po natin. Kaya po nililinaw ko lang, yung point dyan ni Paul na He chose us in Him before the creation of the world, pag-uusapan po is the doctrine of election. Yan po ay patungkol sa sovereignty of God. Totoo, mayroon siyang pinili. Let me quote John 3:16, our memory verse. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Look at the condition, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, in connection to this, ibig lang sabihin, may decision ang tao whether gusto niyang mapasama sa pagliligtas ng Diyos or hindi. Pag nagdesisyon siya na magtiwala sa Diyos, kasama siya sa maliligtas. Pero dito ang pinag-uusapan natin na tinatawag po na God-chosen people is the specific rule na sinasabi ng Diyos unang-una kay Paul. Pag tiningnan po natin yung sumunod, in love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. So malinaw, aside from chosen people, mayroon pa siyang binanggit na predestined. Itinalaga. At doon makikita natin, the idea dito is the pre-planned. Ibig sabihin, bago pa po mangyari kung ano mang nakikita natin, sa mind ng God, may plano na siya. Yung pong sonship through Jesus Christ, plano na yan ng Panginoon. So, background. Sa Genesis, kung papansinin po natin, nung magkasala si Adam and Eve, ang pronouncement ni God doon sa snake, which represents Satan,
na siyang kinausap ng Diyos na mayroong dudurog sa ulo mo. Diba? Based po sa study, pag pinag-aralan yung Genesis, yung tinutukoy ng Diyos na yon, na dudurog sa ulo o the authority and the power of that snake, pertaining po yon sa authority and power ni Satan, ay walang iba kundi si Jesus. At nangyari yon doon po sa event na si Lord ay namatay at ipinako sa krus na buhay na muli. Kaya ang term ni God doon, someone, he, the son of this woman, will strike your head. Kay Satan. Ibig sabihin, yung authority mo, Satan, walang magagawa sa authority nung son, si Jesus yon. But you, snake, you, Satan, you will strike his heel. Yung sakong, no? Ibig sabihin, that's the event na yung crucifixion ng Messiah. Kumbaga, magkakaroon ng suffering, but look at the condition, the head to the heel. So, dun ay pinapakita ng Diyos, you don't have any power and authority against to that man or the son of the woman. Si Jesus po yun eh. Kaya makikita natin, pag pinag-connect natin yung plano ng Diyos, sa simula pa lang, mayroon na talagang purpose at plano ang God na sino mang mananampalataya sa anak ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus, ay tatawagin na anak ng Diyos. Pag nanampalataya ang isang tao sa Panginoong Hesus, let's connect again sa John 1:12. For those who receive Him, He gave Him the right to become children of God. At ang kagandahan doon, sinabi ni Paul, lahat ng yon is in accordance with His pleasure and will. Again, it is very related sa tinatawag na sovereignty of God. Walang pwedeng mag-question sa Kanya. Bakit sa pamamagitan ng anak mo? Pwede naman kami na, dahil masipag kami sa gawain. Pwede ba kaming tawagin na Son of God or mapabilang sa pamilya ng Diyos? Hindi po eh. Dahil hindi yon ang paraan at kagustuhan ng Diyos na ang kanyang anak, ang Panginoong Hesus, ay mabaliwala pag pag-uusapan ay pagliligtas. Tanging ang anak lang po ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ang pwedeng magbigay ng kapangyarihan at karapatan para tawagin tayo na anak ng Panginoon. And we are destined, those who believe in Jesus, destined to that condition. Kaya pag tinignan po natin, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin, in accordance with the riches of God's grace that loveth on us with all wisdom and understanding. So can we imagine yung napakayaman na pangako ng Diyos sa bawat tao na mananampalataya sa Kanyang anak? Redemption through His blood. Kaya kanina nagkaroon tayo ng breaking of bread. Napakaganda po na ito yung binabalikan natin, na kaya tayo nagkaroon ng forgiveness of sin is because of the blood of Jesus, His Son. In short, pagka si Jesus nawala po sa picture kung pag-uusapan ng salvation, useless lahat po ng bagay. Ibig sabihin, anumang sitwasyon sa buhay, ito yung reality. Pag si Kristo hindi kinikilala ng tao, anumang klase ng samahan, for example, religion, pag si Jesus hindi kinilala ng tao, wala pong salvation. Kaya si Pablo, gano'n na lang yung kanyang eagerness. Na kahit siya ay ikulong, hindi po siya tumigil. Even nung siya ay nagkaroon ng opportunity to speak, nagpaliwanag siya, o bakit ka ina-accuse? Ano bang kasalanan mo? Sinabi lang niya, wala akong ibang ginawa, kundi ang ipangaral kung sino itong pinapanampalatayanan nila, na tatawag po nila ng panahon, the way, kung sino, the way si Jesus yun eh. Kung sino itong mga tao na to na naniniwala kay Kristo. Yun lang yung pangaral niya. Kaya wala sila, yung mga Romano po, yung soldier, wala silang makitang any, kumbaga po ay, sabihin na natin na cause or maaring kasalanan na ginawa ni Paul para ikulong si Paul.
Kaya hindi nila magawang ibigay si Paul doon sa mga Israelites na gustong pumatay sa kanya. Okay, iningatan siya ng Diyos eh. So pagtitingnan natin mabuti, yung kanya pong kalagayan, nung nire-review ko nga inilink ko siya sa buhay ni Moses. Alam nyo kasi si Paul, bago siya tawagin ng Panginoon, bukod sa pagiging Jew, Roman citizen pa siya. At nung malaman ng mga Roman soldier na Roman citizen siya, abay natakot sila na si Pablo ay parusahan. Kasi sa batas ng Romano, hindi mo pwedeng ikulong ang isang Romano hanggat hindi napapatunayan na siya ay guilty. Kaya po si Paul, iningatan talaga ng Diyos. Pag tinignan natin mabuti. Bakit niling ko siya? Pag tinignan natin, si Moses, kung babalik natin buhay ni Moses, si Moses, iningatan din ng Diyos. Preserve ng Panginoon yung Israelites through Moses. Di ba si Moses tinapon sa dagat? Kaya naging Prince of Egypt siya eh. Aksidente ba na natagpuan siya ng kapatid ng Pharaoh? Walang aksidente po na nangyari sa buhay ni Moses. Lahat naroon ang Diyos sa lahat ng pangyari sa buhay ni Moses. Iningatan siya ng Diyos. Bakit? Kasi darating yung time, siya ang gagamitin ng Diyos para alisin ang bayang Israel sa Egypt. Bakit si Moses? Pwede na namang iba eh. Si Moses kasi yung may access sa king. Si Moses kasi yung nakakaalam ng Egypt. So pag nagsalita si Moses, somehow, di ba, meron siyang access doon sa palace. Alam niya yung pasikot-sikot. So di ba, mas pag titingnan natin sa situation, yung reality, sabi ko nga, Lord, ibang klase ka talaga. Malayo pa lang inihahanda na ng Panginoon eh. Kaya yung word na predestined, talagang very clear sa Bible eh. May itinilaga ang Panginoon sa mga future na mangyayari. Ang point ito, pag titingnan po natin, yung redemption natin, nangyayari nung manampalataya tayo sa Panginoong Jesus, that fulfillment, nagkaroon na po ng fulfillment yung pagliligtas. But of course, the final fulfillment yan is when Jesus came back. Pag siya po ay dumating na, doon natin makikita na lahat ng sinabi ng Panginoong Jesus through Paul ay totoo. Kung tayo ay buhay pa, praise God. Kung tayo naman ay nauna na, magkikita-kita naman tayo sa heaven. Pero ito po ay totoong nangyari at mangyayari. He made known to us the mystery of His will according to His good pleasure which He purposed in Christ to be put into effect when the time reached their fulfillment, to bring unity in all things in heaven and on earth under Christ. Now, look at this. Nung sinabi ni Paul na mystery, hindi niya ibig sabihin na ito yung mga mysterious things na katakataka ka mga... Hindi yun yung idea ni Paul. Kundi ito po yung isang klase ng sacred plan of God, unrevealed from the Old Testament, and it was revealed during the time of Jesus. At ang nakaintindi nito is the apostles at isa si Paul as an apostle of Jesus to the Gentiles. Malinaw kay Paul, malinaw sa mga apostle, na yung gospel of Christ, yung mystery na sinasabi nila rito, ay kung paano na ang tao ay nagkaroon ng kaligtasan through Jesus Christ. At doon natin makikita, in the future, sinabi rin ni Paul, bawat isa in time, sabi rin, when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. What is the point here, brothers and sisters? So gusto ni Paul na ipaunawa, matagal itong hindi naintindihan at ngayon pinaunawa sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Pero hindi pa rin po ito naunawaan ng mga Pharisees and scribe noong panahon ng Panginoong Jesus, ng mga taong walang ginawa kundi sirain ang pananampalataya ng mga taong nanampalataya sa Panginoong Jesus. Wala pa rin silang ka-idea. Pero darating yung time, sabi ni Apostle Paul, time will come, everything, sabi ron, to bring unity to all things. That is through Jesus Christ in heaven and on earth under Christ. Hindi po salvation yung tinutukoy niya dyan to bring unity. Ang pinupoint out dito ni Paul, patutunayan ng Diyos yung
mystery na na-reveal nung panahon nila that Jesus is the only Lord and Savior. Darating ang time na lahat ng tao makikita nila na si Jesus talaga ang totoong Kristo at Panginoon. Even mga angels, even lahat ng tao dito po sa mundo, lahat po tayo ay subject kay Jesus, under Christ. He is the judge. Siya po yung may kapangyarihan sa lahat. Kaya pag i-connect natin yan sa sinabi ni Paul that every knee shall bow, every tongue confess, yun yung reality. Nung sumusulat siya sa Ephesians, sa Ephesus, ini-encourage niya mga taga-Ephesians, sino si Kristo? Bakit kinakailangan na manatili po sila sa pananampalataya nila sa Panginoon? In Him, we were also chosen. So kung maintindihan po natin ito, statement ito ni Paul from 11 to 13. Sabi niya, in Him, we were also chosen having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will, in order that we, who were the first to put our hope in Christ, might be for the praise of His glory. So mapapansin natin, sumusulat si Pablo from Rome, ini-explain niya from this statement kung sino siya bilang apostol at sino yung mga tao na tinawag ng Panginoon with Him, and previously, probably mga apostles din, kung paano sila pinili ng Diyos. Diba? At yung pagpili na yon is in conformity with the purpose of God's will, of His will. So, pinaunawa ni Pablo na kami ay nakatalaga. Itinalaga kami ng Diyos para gawin ang bagay nito. Pag pinansin po natin, doon sa verse 12, sa verse 13, sinabi niya, and you also, then in-address niya yung mga recipient. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with a seal, the promise, Holy Spirit. Now, pansinin niyo pong mabuti, verse 11 and 12, ini-explain ni Paul, kami ay tinalaga ng Diyos. We are predestined for this specific purpose. Nauna kaming manampalataya sa inyo. Nauna kami na tawag ng Panginoon. At ngayon kayo naman na nakarinig, you were also included when you heard the message of truth. So nagsimula, nung marinig nyo ang mensahe about the truth, nung kayo manampalataya, doon nagsimula ng Holy Spirit ay manahan sa inyo. Now, that verse, pag titingnan po natin, included those who will believe in Christ. Sino po yung kasama tayo ron, di ba? Lahat ng mananampalataya sa Panginoon, kasama po dito. This verse 13. Kasi, pag pinansin natin yung statement ni Paul, when you heard the message of truth, the gospel of salvation, ito yung first instances, first event na na-experience natin. Nung makarinig tayo about Jesus, di ba? At nung nanampalataya tayo, when we believe, kaya sabi ni Paul sa Romans 10:17, faith comes only by hearing and hearing by the word of God. Nung marinig mo yung gospel of Christ at nanampalataya ka, that's the time the Holy Spirit rest in you. Yun yung you were sealed with the promise, the Holy Spirit. Kaya po tayo naniniwala biblically, ang Espiritu nananahan sa buhay ng nananampalataya sa Panginoong Hesus. Tandaan po natin yan. Kaya sa ating pamumuhay, kapag po tayo ay nananalangin sa Diyos, si Paul pinaunawa yan sa Romans. Pag binasa natin Romans 7-8 up to 9, pinakita niya yung role ng Holy Spirit doon. Binanggit niya, in times of yung panahon, in times that we don't know how to pray, yung mga petition natin, the Holy Spirit helps us. Siya yung tumutulong sa atin kung paano daw tayo lalapit sa Diyos, kung paano natin i-recognize or i-acknowledge ang Diyos sa buhay natin. It is the Holy Spirit. It is also the Holy Spirit who gives us gifts, who gives us wisdom. It is also the Holy Spirit who reminds us, based on what Jesus said in John chapter 14-16,
no sinasabi niyo po yung role ng Holy Spirit, sinabi niya ron, when He comes, the Comforter, He will remind you everything that I have said to you. So malinaw, ang sino mang nananampalataya sa Panginoong Hesus ay may Espiritu. Hindi ito natin nakikita, pero nararamdaman natin siya. Now, ang gusto ko po na maging clear sa atin, what a privilege we have as believers of Jesus to have the Holy Spirit. Nakikita ba natin yung privilege na yun, mga kapatid? Aside from the Father, we acknowledge the Father as our Father also, and Jesus as our Lord and Savior. And now, we have the Holy Spirit who hears us, who strengthens us, who gives us wisdom. Look at the privilege that we have when we believe in Jesus. Nakikita po ba natin yung mga kapatid? Kaya nga po masasabi ko sa buhay ng Kristiyano ano ang pinakang higit sa tingin mo? Ano ang pinakang importante sa buhay mo na mayroon ka? Diba? Tingnan niyo po at pag-isipan niyo mabuti. Anong mayroon ka sa buhay mo na masasabi mong pinakamahalaga sa lahat ng tinanggap mo? Pag nakita mo yon, doon mo mapapatunayan ang kabutihan at katapatan ng Diyos na totoo siya sa kanyang pangako. When we heard the gospel and when we believe Jesus, we were marked with a seal. Yung seal na to is the ownership. Yun po yung pinag-uusapan dyan, the ownership. Kung ikaw ay may-ari ng isang lupa sa Philippines at meron kang hawak ng titulo na sealed, yung title na yon, wala pong pwedeng umagaw sa iyo nun. It's your, di ba? Property. That's ownership. Dito pinapakita ni Paul that we are His. We are sealed by the Holy Spirit. Sabi sa verse 14, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. And we imagine that until the redemption of those. Ang pinapakita dito ni Paul, nagsimula tayong manampalataya, for example, sa Panginoon, sabihin na natin, 2024 or 2025. Until the second coming of Jesus, that seal that the Holy Spirit will never leave you. Hindi ka niyan iiwanan, mananatili. Pastor, kahit makulit ako, kahit makulit ka. Matigas ang ulo ko, Pastor, kahit na matigas ulo mo. Kahit papasaway ako, kahit papasaway ka. Hindi kayo iwanan ng Holy Spirit. Ano mangyayari, Pastor, pag pasaway ako, papaluin ka niya. Pasaway ka Ganun lang naman si God Ang magulang na mapagmahal sa anak. Di ba? Dinidisiplina ang anak. Dahil ayaw ng Panginoon na yung pong ating relasyon ay mabaliwala. Iniingatan niya yun. Kung mayroong nag-iingat sa relasyon natin, actually hindi tayo sa relasyon natin sa Diyos. Hindi po natin kayang ingatan. Si Lord ang nag-iingat nun. Ano ang part natin? Ang magtiwala sa Kanya na nag-iingat nun. Sana wag mabaliktad na parang inaangkin natin na tayo yung nag-iingat ng ating relasyon sa Diyos. Para bang kiniklaim natin na because of what we did, because of what we are doing, kaya maganda yung relasyon natin sa Diyos. Hindi ko sinasabing mali na tayo ay mag-sacrifice, di ba? Magbigay ng oras sa maraming bagay para sa Panginoon. Maganda po yan. At yun naman talaga ang dapat. Pero wag mong isipin na yun yung pinakang main reason why you have a good relationship with God. The main reason is Jesus. Siya po yung unang-unang, kumbaga po, ay nagpaunawa sa atin. At tayo ay lumalakad lang according to His grace. Kung tayo nagsasacrifice ng oras natin, consider that as part of God's grace.
in your life. Lord, salamat dahil may oras ako. Pumunta ka ng church. Pasalamatan mo ang Lord dahil nakapunta ka pa ng church. Pasalamatan mo ang Panginoon dahil may kalakasan pa tayong pumunta ng church. Yung iba hindi na makapunta ng church, hindi natin alam kung bakit. Only God knows. Pero pasalamatan natin ang Panginoon dahil kahit ano nangyayari sa buhay natin, mayroon pa rin tayong kaisipan, Lord, I want to go to church. I want to learn from you. I want to praise you, Lord. Pag ganun po yung ating nagiging attitude, ibig sabihin, you recognize Jesus as the owner of your life. Hindi mo siya inalis. He is the main, kumbaga po ay actor, kumbaga sa movie. Sa buhay mo, siya po iyong number one. Kaya yung pagiging God possession po natin, hindi kailanman yan pababayaan ng Panginoon. Kaya po doon sa sinabi ko, we are assured of God's protection. Why? Because we are His possession. Gusto ni Lord, mga kapatid, i-assure tayo. Now, this assurance na binigay ng Panginoon sa atin, dapat mag-create ito ng tinatawag na reverence to God. This assurance dapat mag-create ito ng honor sa Panginoon. Diba? We are protected not because we are good, but because we are loved. Hindi naman tayo mabuti eh. Pasaway nga tayo eh. Lahat naman tayo pasaway. Wala sigurong magsasabi na, ay ako, pastor, good ako, good child. Masunurin. Delikado yun. Di ba? Delikado yung ganun, yung pananaw sa sarili ay laging siya yung okay, laging siya yung mabait, at yung iba pasaway, siya lang yung mabait. Naku, wag po nating entertain yung ganung mindset. Kasi baka tayo matest. Kasi pagka ganun, hindi na si Kristo yung nag-glorify. Delikado po. Sinasabi ko na po, delikado pag hindi si Kristo ang siyang nagiging sentro ng ating buhay. Kung nakikita mong mabait ka, purihin mo ang Diyos. Dahil pinababait ka niya. Dahil aminin mo sa sarili mo, kung sa sayo lang, hindi mo naman kaya, di ba? Pero si Lord, tinulungan ka niya eh. Pinalakas ka niya na overcome yung mahirap na bagay na hirap kang i-overcome. Nakita ng Lord yung puso mo, tinulungan ka ng Panginoon. Pasalamatan mo si Lord. Nakikita mo sa sarili mo na active ka sa church, pasalamatan mo ang Panginoon. Huwag mong silipin yung iba na, tamo yan, oh. Walang ginagawa. Ipag-pray mo na lang, baka mayroon dinidil sa kanya ang Panginoon. Basta't ang lagi mong titingnan, yung goodness ng Panginoon. We are all His possession. We are all God's possession. So we are protected by God. Kahit napasaway, protected pa rin siya ng Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, pagkapatid natin kay Kristo, kahit na nakikita mong pasaway, iniingatan pa rin niya ng Panginoon. So kung iniingatan siya ni Lord, kagaya ng pag-iingat niya sa atin, mas the more nating mahalin. Kung may nakikita kang pasaway, I love you best. Bakit? Pasaway ba ako? Hindi. I love you lang. Diba? Diba? Kinakailangan lalo nating ipadama yung ating care dahil nakikita natin na mayroong ginagawa sa kanya ang Panginoon. Kung mayroon siya mga struggle, minsan, di ba, pag i-invite mo sa church, saka na lang. Maaaring may pinagdaraanan. Ipag-pray mo lang. Encourage mo lang. Huwag mong i-condemn. Sabihin mo lang, oh best, narito lang ako ha. Hindi ako perfect, pero pag may time tayo magkape-kape, kape-kape lang. Alam mo, pag naramdaman nila yon na tayo protected by the Lord and we protect each other also because we are His. We are God's possession. Mapapatunayan natin, ikaw na ginagamit ng Panginoon, lalo ka ni Lord pagpapalain. Kasi si Lord, siya yung Diyos na
Hindi man siya nagtatangi, pero alam na alam niya kung sino yung dapat niyang pagpalain. Alam na alam niya. Of course, He is God. Alam na alam niya kung bakit siya alam na alam ng Diyos bakit niya ito binibigyan ng napakaraming dapat kailangan niya. Huwag mo namang isipin na kawawa naman siya. Siguro pasaway. Huwag namang ganun. Huwag mo namang isipin na kaya mas blessed ka dahil okay buhay mo at siya hindi. Matigas kasi yung ulo niya. Sana hindi ganun yung ating pananaw sa buhay. Only God knows. Kaya inuulit-ulit ko po, we are protected by God because we are His possession. Pasalamatan natin ang Panginoon. Diba? Kaya doon sa point ko kanina sa tanong, how did or do you overcome uncertainty in times of difficulty? Lahat tayo dumarating po dyan eh. Huwag natin sabihin na everything is okay. Lahat tayo dumarating dyan. Pag naya na tayo, ano ang ginagawa natin to overcome? Yung pananaw sa buhay, yung para bang wala ka ng direction, para bang ipikit mo yung mata mo, wala ka nakikita, parang ganun yung buhay mo. Yung pag isang hakbang mo na lang, delikado to. So, pag po ganun yung situation, we believe, lagi po naman natin itong ginagawa, God is always there to give us the right direction. Kaya yung sabi ko po, kung nabasa nyo doon, although facing difficulties is never easy, God assures us of victory. Hindi madali ang humarap sa problema, di po ba? Hindi madali, subalit, sinasabi ng Panginoon, kaya nating magtagumpay. Hindi madali po yan, pero proven na si Lord eh. Kung may problema, normal yan. Dapat isipin mo, it's normal. Ang isa lang sa dapat mong tiyakin, yung source ng problema. Kung yung source ng problema na paulit-ulit, ay ikaw mismo na inaalaw mo na yung problema ay magpaulit-ulit, ay delikado yun. May hirapan ka talaga at may hirapan. Bakit? Ay inaalaw mo eh. Alam mo na magkakaproblema ka dyan, okay lang. Sabi ng wag, hindi, okay. Ay problema, okay. O, di lalo pabalik-balik. Hindi talaga madali yon. Pabalik-balik eh. Eh di ba, ay kung yung ang hindi mo na nga, wala ka na nga ginawa na mali. Di ba? Tapos nagka-problema ka, minsan mahirap ding tanggapin. Ewan ko kung paano natin ito ina-analyze. O tanungin ko lang ha. Ano ang mas madaling harapin? Yung ikaw yung source ng problema, o wala ka namang ginagawa pero nagkakaproblema ka. Di ba? Anong mas madaling harapin? Na alam mo, kaya ako nagkaproblema kasi gawa ko yan eh. Hindi ko naman dapat ginawa ko. Kaya kami problema. Yun yung first. Di ba? Second is, wala kang ginagawa pero binibigyan ka ng problema. Sino nagbibigay ng problema sa'yo? Kung sino man. Di ba? Kung sino man yung source ng problem, bagamat wala kang ginagawang mali, so isang bagay lagi mong titingnan. Pag may inaalaw si God, ang evaluation lagi, Lord, ano yung naging contribution ko sa situation na to? Bakit mo inalaw? Kung ako, Lord, yung source, help me na hindi na ito magpaulit-ulit. Dahil may victory naman in the Lord eh. Kung hindi ikaw ang source, ibig sabihin, Lord, help me to overcome this problem. Kasi kung iba talaga yung source, kagaya na nangyari kay, for example, the Lord is with you. Iingatan ka ng Panginoon. Kinakailangan mo lang talaga na magtiwala sa paraan ng Diyos. Kasi naroon siya lagi para tulungan tayo. Kaya sabi ko nga, we are assured of God's protection because we are His possession. Kaya ano man ang nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, sa trabaho natin, may problema dyan. Okay? Sa asawa, alam nyo na. May problema naman talaga sa asawa, di ba? Hindi nawawala yung problema. Differences. Pero dyan tayo tinuturuan ng Panginoon. Para paano natin mahalin, the more nating mahalin yung asawa natin. Sa anak, sa may mga anak. Di ba? May problema kayo sa mga anak. Naroon ang God para kayo ay turuan.
Anumang sitwasyon, ang point ko lang po mga kapatid, always remember that God is with us to protect us. Yun po yung point ko. At nakita ko yan sa buhay ni Paul. Pag pinag-aralan po natin, yung paalala ni Pablo, if we will read Ephesians, I encourage you to read it in advance. So makikita nyo kung paano ni Paul in-encourage. Diba? Yung mga taga-Ephesus. Kaya this is my last advice. In times of difficulty, choose to praise God and give Him glory. Kung may problema ka na, mas the best na solusyon, papurihan mo ang Diyos. Hindi mo pinapasalamatan yung problema. Hindi yung problema ang pinapasalamatan mo. Ang pinapasalamatan mo ang Diyos na siyang magbibigay sa iyo ng solusyon sa problema. Diba? Kasi yung iba ang terminology, ay salamat may problema na naman. Hindi po tayo nagpapasalamat sa problema. Sino ba naman ang gusto na problema? Ang pinapasalamatan natin ay ang Diyos na siyang magbibigay ng tamang solusyon pag tayo po ay may problema. Kaya praise God and give Him glory. Pastor, kung wala pang solusyon sa problema, purihin mo lang Panginoon. Naghihintay ka ng solusyon, anong gagawin mo? Mag-stagnan ka, magmumukmo ka sa kwarto. Purihin mo lang sa Lord kahit anong problema. Punta ka sa church, umawit ka sa Panginoon. Invite mo yung mga kaibigan mo, punta tayo, may problema ka friend, o punta ka sa church, pasalamatan mo ang Panginoon. Kasi kapag po ganun ang gagawin natin, I believe personally, mapapalakas tayo ng Panginoon habang tayo nagpupuri sa Kanya at binibigay mo sa Kanya yung glory. Wala pa mang solusyon, malakas ka na. Kaya pagdating ng solusyon, masasabi mo, Lord, ibang klase ka talaga, Panginoon. Ibang klase ka. Iba siya talagang klase. Iba ang Diyos pag kumilos, mga kapatid. Kinakailangan lang makita natin yung paraan ng Panginoon. Again, hindi ko po sinasabi, everything is perfect. No. Ang sinasabi ko lang, ang lahat ng bagay ay hawak ng Diyos at patutunayan niya sa iyo, hindi ka mapapahamak sa pagtitiwala mo sa Kanya. Tutulungan ka niya sa lahat ng oras. Amen? Kumusta po tayo? Okay pa ba tayo sa mga problema? Kailang. So ngayong taon, sa pagharap natin sa 2025, hindi natin alam kung ano yung plano ng Diyos, pero tandaan mo, anak ka ng Diyos, binigyan ka ng Panginoon ng kalakasan, you have the Holy Spirit, you should trust Him. Kasi siya lang ang pwedeng makatulong sa iyo. Amen?